Hello, Kafden fans! May pa-flower surprise si Sir Alden, mga kasembre. Siya kamahal ng The Filipino Channel at ganito kabait si Sir Alden, mga kasembreros. And then si Ma'am Catherine naman ay pumunta sa beach, no? Kasama ang kanyang pamilya at saka ang kakulitan niya. Yan at marami pang items, mga kasembreros. Pero unahin ko muna ito. Nag-post kasi ang isang admin, no? Yung hairstyle ni Ma'am Catherine ay parang nakatali siya lahat. Tapos parang pinagkumpara niya yung naka-black siya at saka yung naka-white, mga kasembreros, during the promo ng Hello Love Again. Ito naka-black siya, correct me if I'm wrong, during A Very Good Girl, no? Parang ganun, mga kasembreros. Pareho kasi sila, pareho kasi yung ano niya, yung angulo ng kanyang kuha ng kanyang kamay at ng kanyang buhok, mga kasembreros. Nakatali lahat hanggang dulo. Tapos hinahawakan niya, mga kasembreros, no? So ang cute lang niya, phenomenal box office cinema queen. So dito sa naka-black siya, parang payat-payat pa siya, no? Pero dito sa Hello Love Again ay bumawi ng katawan si Joy, no? Si Marie, mga kasembreros. Sobrang cute lang, mga kasembreros. And then ito, next item natin, si Sir Alden, nasa Korea yata siya nung time na ito. Naka-white jacket siya, tapos parang nagluluto-luto sila, mga kasembreros, no? Parang may tinutusok sila, tapos parang sinusugba or pinang iniihaw. And then si Melay, nagkita sila doon, mga kasembreros, no? Correct me if I'm wrong, pero sa Korea yata ito, mga kasembreros, hindi sa Amerika kundi sa Korea. Dito rin si Janine Garcia, mga kasembreros, no? Or si Janica Garcia, Janica Garcia, mga kasembreros, at saka si Alora. So mga best friends din ito ni Ma'am Catherine, mga kasembreros. Ang cute lang kasi nagkita-kita sila dito, mga kasembreros. But this was a throwback, mga kasembreros, no? If I'm not mistaken, 2022 or 2023, mga kasembreros, no? Itong pagpunta nila sa Korea, mga kasembreros. So yun po. And then ito, kakulitan nito ni attorney, mga kasembreros, nung time ng VIP black screening. So yung mga sigaw-sigaw siya, parang bata siya, mga kasembreros. Very kampante talaga ang dalawang ito, mga kasembreros, na kung saan ay pag sila magsama, pag time ng kakulitan, makulit din. Pag time ng interview na seryoso din. Tapos yung dito, nakita pala ni Ma'am Catherine, mga kasembreros, yung edits ng skydiving, mga kasembreros. So ang cute lang, tapos kinilig. Tapos nakita pala niya, mga kasembreros, na yung edit ng 2019 na skydiving. Tapos noong 2024. So tapos sabi niya, nakita niya yung binili ka na. Grabe, no? Nakita pala naman Catherine yung edit ng na una niyang na-mention na gusto niya mag-skydiving 2019 during the interview ng Hello Love Goodbye. Tapos Hello Love Again na parang nagawa nila, mga kasembreros. Grabe, no? It took 5 years para magawa niya yung So dito sobrang kinilig si Sir Alden dito kasi parang yung gustong gawin ni Ma'am Catherine sa skydiving nagawa niya sa 2024, mga kasembreros, na kung saan ay si Sir Alden ay kinilig talaga. Lumabas ang dimple sa kanyang pag-smile, mga kasembreros, kasi nga achievement kay Tisoy na ang pangarap ni attorney ay kanyang natutupad, mga kasembreros. So basta masaya ang iyong minamahal, ay of course masaya ka rin, masaya ka rin, mga kasembreros. So ganun po siya, no? At ganun siya dapat, mga kasembreros. So kung masaya ka or saan ka masaya, suportahan ta ka. So sabi nga, mga kasembreros, sa Ilonggo Bisaya na dialect. So ngayon ko lang napansin ito, no? Na yun, narinig ko na napanood pala ni Ma'am Catherine yung edits, yung inedit na from 2019 na
gusto nilang mapasubukan yung mga ganung bagay ay nagawa nila sa 2020 or last year mga kasembreros. Together of course with Sir Alden Richards mga kasembreros. So ang cute lang. Actually napanood ko rin yan yung 2019 nila na interview na kung saan ay may gusto silang i-try, may hindi pa sila na-try, may na-try na sila mga kasembreros na mga activities, tapos may mga gusto pa silang gawin. And yun nga, isa sa mga listahan ni Ma'am Catherine ay yung skydive, bungee jumping, and so on mga kasembreros. So yun, achievement ito para kay Tisoy. Kay Tisoy mga kasembreros. And then ito, ang cute nito mga kasembreros kasi si Alden. Parang yung aso, never daw siyang, sabi ng may-ari ng aso, hindi daw ito nagkikiss sa ibang tao. Pero kay RJ, kay Richard mga kasembreros, ay nagkikiss itong aso mga kasembreros, kulay yung aso po ay black, tapos nakakap si Sir Alden dito. So ang cute lang kasi nagulat yung may-ari na na kinikiss niya si Sir Alden mga kasembreros na never daw niya at saka bihira daw mag-kiss itong aso sa ibang mga tao mga kasembreros. Alam natin na Sir Alden ay for daddy ito at saka brand ambassador ng PAWS mga kasembreros or Philippine Animal Welfare Society. So talagang maalaga Sir Alden sa mga aso hindi nakapagtatakang siya ang ginawa na ambassador mga kasembreros. And then ito, next item natin, itong mga pictures na ito mga kasembreros ay spotted sina Sir Alden sa airport. Ito po ay time ng Hello Love Again. If I'm not mistaken ay nasa Jensan sila na airport nito mga kasembreros. They just landed sa airport ng Jensan. Tapos of course sa dinami-dami ng camera na nagkumukuha sa kanila mga kasembreros video, picture. So yun po dito po ay naka-white si attorney, naka-black naman si Tisoy. Tapos ay papunta niyata sila dito sa mga malls na NCCC Mall yata sa Jensen sila pumunta mga kasembreros na nag-mall tour sila. Grabe talagang hindi rin basta-basta yung magkaroon ka ng pelikula, especially kapag ipapanood sa mga sinihan. Grabe yung kanilang dito yung pagod, talagang parang halos 6 months yung kanilang ginugol para matapos lahat from pinakaunang press con hanggang sa paggawa ng pelikula, pag-shoot mga kasembreros, pag-promote, mall tours, and so on. So grabe talagang parang ibang level ng effort at saka pagod yung maramdaman din nila. Pero worth it naman kasi pag nakita mo sobrang daming tao, talaga nawawala din yung pagod daw nila kapag nakakita sila ng maraming crowd mga kasembreros na inaabangan ang Catden mga kasembreros every time na sila po ay magsasalita or magpa-perform. So ibang level talaga ang dala ng Catden mga kasembreros. And then ito, ang cute ni Alora at Chanel dito ni Ma'am Catherine mga kasembreros. Yung bag na ito, yung pinakaunang bag, parang ito yata yung bag na ginamit ni Ma'am Catherine sa Hello Love Again medyo may similarity lang siya yung bag na ginamit ni Ma'am Catherine mga kasembreros sa Hello Love Goodbye. Tapos parang change outfits at location sila dito ni Alora sa mga kasembreros na sobrang dito close na close mga kasembreros ang dalawang ito. Best friends ang dalawang ito. Si Ma'am Alora sa Sam ay Bisaya rin po, taga Cagayan siya. Napanood ko yung isa niyang live at interview mga kasembreros na Bisaya rin siya, taga Cagayan mga kasembreros. And then ito, next item natin. Pero throwback lang po ito yung kanilang video mga kasembreros ni Ma'am Alora sa Sam. Tapos ito, si Ma'am Catherine nasa isang party. Tapos ay naka-black siya dito. Very classy and very elegant of course ni Phenomenal Box Office Cinema Queen. Tapos parang may foreigner siya dito na nabisita. Hindi ko lang alam kung saan to specifically. Kasama niya si Ma'am Dali De Leon
sina tao dito, si Carmi Raimundo, si Ma'am Cory Vidanes, si Sir Carlo Katigbak, and then may mga foreigners lang bisita no. Parang gathering yata ito ng ng mga bosses, mga kasas, but hindi ko alam kung kung ano yung event na ito. But iniisip ko rin dito, time ito ng A Very Good Girl nila na screening or victory party, something like that, mga kasambreros, na pa pwede. Kasi time pa ng A Very Good Girl or AVGG, mga kasambreros. So medyo payat-payat pa si Ma'am Catherine dito, no? Sa parang 2023, no? Mga kasambreros, yung party na ito. Pwede siyang victory party, no, mga kasambreros. Yung event na ito na diniluhan ni Ma'am Catherine, na kung saan ay sobrang ganda ni Phenomenal Box Office Cinema Queen, mga kasambreros. Tapos, next item natin, ito, picture ni Ma'am Catherine, no? Shinare kanina ng admin. Naka-red si attorney, tapos na parang nag-grocery siya dito, mga kasambreros. But this is part of her AIA, no? American Insurance, mga kasambreros. Tapos ay yun, kasama kasi actually si Mami Min dati, nagtatrabaho pa sa AIA, mga kasambreros, na isang sikat na life insurance, mga kasambreros, sa if I'm not mistaken, America, mga kasambreros, no? Tapos yun, shinare lang siya ng isang admin. And then last item natin, so ito na nga si Ma'am Catherine at ang kanyang buong family. Sabi niya dito ay nag-beach sila, hindi man kompleto but almost complete. Tapos perfect time daw ito na parang magkaroon siya ng outing bago magtrabaho, no, si attorney, mga kasambreros. So yun, but throwback din po ito, mga kasambreros, no. Naka-shades si attorney dito, tapos naka-outfit na siya na pang beach, mga kasambreros. So yun po. Alright, so yun naman sa ating captain items, pero bago natin pakinggan ang Word of God, ay pakinggan muna natin itong kay Sir Alden, tapos yung yung sa kay Sir Johnny Biriani, na kung gaano kabait at saka gaano ka-accommodating si Sir Alden sa mga staff doon, mga kasambreros. So today is December 6, 2025, Saturday na po. Isang pinagpalang gabi po sa bawat isa. Tayo sa airport sa Pampanga dahil meron tayong iso-surprise na isang supporter or fan ko po. As of now, inihintay natin si Abby. Mga 45 years na ako nakatayo dito. Wala pa rin siya. Joke lang. Yan, kita nyo may mga standian dyan, pati dun sa taas. So akala niya standee lang yung sumalubong sa kanya, pero hindi niya alam, ako ang tunay niyang ama. Ayan yata si Abby. Hindi niya alam, pinaghahanap na siya ng batas. Abby. Hello, Ate. Welcome home. Welcome home. Oh, ito, bigyan kita ng flowers. Thank you. At saka bigyan din kita na... Nakita na daw tayo sa Hong Kong. Many times. Many times? Oo, nandun ako nung shooting unit. Every time na nag-Hong Kong kayo sa hotel, pinupuntahan kita. Grabe naman yung pagpunta mo sa hotel. Baka iba yung isipin mo. Hindi, joke lang. Hindi. Kung alam ko lang, hindi sana nagbihis ako. Hindi ba? Ay, hindi po. Sana po Nakabihis ka na. Bye-bye. Meron na tayong time together dito sa tren na to. Tara, sakay tayo. Let's go. Kaya? Op, yeah. My goodness. Ayun na, nakakatakot. Hindi naman ako. Yay. Pagbilan nga po kami. Hello po, Merry Christmas. Hello po.
Ang sarap naman yan! Kumakain kami nito after ng simbang gabi. Sarap. Parang gumagalaw tang eh. Gumagalaw yan. Lalo na yung nanay niya, yan, no? Ayan ba yung nanay? Ba, Merry Christmas nga naman talaga. Totoo. Ayun oh. Ang lakas mo naman, Abby. Lakas makapelikula, no? Opo, tingnan mo. Ang ganda. Kung meron tayong pelikula, anong title? Once in a lifetime. Uy, panis. Once in a lifetime. Oo naman. Hands down talaga ako sa mga kagaya mong OFW kasi yung sacrifice of nalalayo ka sa pamilya para magtrabaho. Isipin nyo na lang ang kinabukasan ng pamilya nyo. Salamat, Oo. salamat. Thank you, Abby. Merry Christmas. Salamat, Mas. salamat. Thank you, Alden. salamat, Thank salamat. you. Explain with Alden Richards sa kanya, no? Bumalik pa siya for another ganap. May kasama rin siya pero hindi ko nababanggitin kung sino yung kasama niya noon. Dati niya ka-partner, charot. Oo. Hindi na ako fan noon ng dati niya ka-partner. So yun nga, nung bumalik sila dito, akala ko makakalimutan niya ako. Tapos siya pa yung nag-approach, siya pa yung lumapit. Tapos ako naman natuwa na sabi ko, grabe no, kasi sa sobrang daming namimit ng taong yun, naaalala ka pa rin niya. 'Di ba kahit papaano. So natuwa lang ako na parang siya pa yung nauuna na mamansin mag-approach din kasi nahiya din ako. Tapos si Alden Richards naman, ito trivia to ha, sinasabi ko to sa show ko, pero hindi ko sure kung nasabi ko na sa kung saan mang video ko. Pero si Alden Richards, paborito siya ng mga taga-TFC. Why? Napakabait daw na actor. Kinausap ko yung isa taga-TFC Middle East dito. Last year pa pala yun. Nakausap ko siya tapos ang sabi niya, ang pinaka gusto niya ulit makatrabaho daw, Alden Richards. Why? Kasi sobrang alaga din. So, maliban sa sobrang bait, sobrang humble, sobrang alaga din sa mga staff, sa mga kasamahan niya. Dumating yung point nung Hello, Love, Goodbye na promo dito na tapos may mga pinupuntahan pa silang kung saan-saan na lugar. Tapos ang dalas daw ni Alden manlibre. Alam mo yon, ang dalas daw niya mang treat si Alden. Na ultimo kunyari may pupuntahan sila, I think sa last exit yung sinabi last exit dito sa Dubai, no? Tapos lahat daw ng staff ng TFC nilibre niya ng coffee. Alam mo yung maalaga talaga na parang hindi mo na kailangan gawin pero siya yung nag-step up to treat everyone na tingnan kung okay nga lang ba yung lahat, hindi ba pagod, ganyan, etc. So, paborito ng TFC Middle East si Alden Richards. Kaya ako na-excite ako na kung sakaling matutuloy to, for sure magkakaroon ng international screenings kasi syempre Catherine Alden to, di ba? Tapos wish ko sana bumalik ulit sila. Tapos gusto kong i-recreate namin yung photo namin dito kasi ginawa ko yung profile picture for a time. Natutuwa rin ako and medyo nagtataka kasi nitong recent weeks, ang daming nagla-like doon sa Instagram post ko na yon. Nasabi ko, bakit ngayon lang kayo nagla-like? Ang tagal na niyang pre-pandemic pa yan ha, tagal na ng photo. So yun pala, kasi di ba nga, medyo naha-hype ulit ang cat din ngayon. So yun lang naman, gusto ko silang ma-meet ulit and very excited na ako kung sakasakaling mapapalabas to. At para po sa ating Word of God ay hindi po ito hugot ha. Ang title natin ay Dahil sa Kanya. Sino kaya to? 1 John chapter 2 verse 12, I write to you, Apostle John, little children, because your sins are forgiven for His, ito yun, si Lord Jesus Christ, mga kasembreros, sa Kanya, or ang Kanyang pangalan, His name's sake, mga kasembreros. Grabe no, alam nyo, kung nare-realize lang ng tao, kung nare-realize lang natin yung bigat ng pag-ibig ng Diyos na ang Diyos Ama, diba, nilikha tayo ng Diyos, tapos tayo yung nagkasala sa time ng nina Adam and Eve. Tapos dahil nagkasala ang tao, nagkaroon ng commandments no through Moses. And then and si Lord God, no, si God the Father, mga kasembreros, ang nag-set ng mga ng 10 commandments. Pero tayo ang nagkasala, sino ang kanyang ginawang pambayad, di ba? Ang kanyang kaisa-isang anak pa rin na si Lord Jesus Christ, mga kasembreros. Grabe no? Alam niyo kung mapa sa batas ng tao, walang ganoong uri ng batas na literal na yung anak mo ang gagawin pambayad sa kasalanan ng ibang tao, ng kasalanan ng tao, mga kasus. That is why yung pag-ibig, yung commandments na two greatest commandments na love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength. Tapos pangalawa lamang ang tao, mga kasembreros, kagaya nating sarili. Tama lang po iyon, mga kasus. Kasi nang una, nilikha tayo ng Diyos. Siya nagmahal sa atin ng una. Pinambayad niya pa ang kanyang kaisa-isang anak na dapat tayo nagbayad. No, kung pa
walang papantay talaga, no? Kahit na sabihin mo na sa mundo lang, sa mundo lang niya umiikot ang mundo mo, parang hindi ka mabubuhay kung wala siya, pero buhay ka pa naman hanggang ngayon. So, kahit yung asawa natin, kapatid natin, BFF natin, kahit na sino man dyan na sabihin mo nga kumukumpleto sa buhay mo, kumukumpleto sa araw mo, wala po yung kapantay mga kasombrero sa pag-ibig ng Diyos na binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para tayo matubos, magkaroon tayo ng access sa God the Father, ma-reconcile tayo, manag-uli tayo mga kasombrers na once na nilikha tayo at tinuring tayo ng kaaway ng Panginoon, but yet no, He sent His only Son, Jesus Christ mga kasombrers para sa atin. Grabe no? Alam niyo kung siguro ang tao nare-realize parati anong araw-araw yung tindi, no, yung greatness, yung kadakilaan ng kanyang pag-ibig ay araw-araw tayong magbabasa ng Biblia. O ipapakita natin na yung utang na loob ng pag-ibig mga kasus natin sa Panginoon. Kasi ano naman hindi naman pinipilit ang tao na ibigin ng Panginoon. We are here to remind, we can advise, we can suggest, we can recommend, we can encourage other people, we can motivate and inspire other people. Pero hindi natin sila pwedeng talian ng tali sa liga. Tsaka, wali ka dito, magsimba tayo, wali ka dito, magbasa tayo. So, hindi ko pwede silang hilahin mga kasembreros ng, pwede mong i-invite, no? Pwede mo siguro nga with love, no? Nayayain, no? Pero ang decision pa rin ay nasa sa kanila mga kasembreros. So, ganun po siya, no? Talagang, grabe yung tindi ng pag-ibig ng nakakaiyak, nakaka-overwhelm, and nakaka-touch mga customers to the highest and fullest level. Kung meron tayong pag-ibig na dapat tinaglalaanan ng pinakamatindi, number one, topmost priority natin ay ang Diyos po yun mga customers, kasi walang kapantay ang kanyang pag-ibig sa atin. So kulang pa nga yung paglalaan natin ng oras, kulang pa nga yan mga kasembreros, yung pagsunod natin kulang pa yan actually, no? Yung ating ginagawa para sa kanya ay kulang na kulang mga kasembreros. Pero yun talagang grabe ang pag-ibig ng Panginoon sa atin na hindi siya nagmamaliw, hindi siya nagkukulang tayo, yes, pero ang Diyos po natin ay never nagkulang at never magkukulang mga kasembreros. Grabe. So hoping and praying na mas marami pa ang alam mo yun, makakakilala sa Panginoon mga kasembreros. So this verse from 1 John chapter 2 verse 12 serves as a comforting reminder of God's grace and mercy. It addresses the reader as children, indicating a close and loving relationship between God and His people. The term "dear children" embodies affection and care, suggesting that those who have faith and are cherished members of God's family. So kapag tinawag ka, kunwari diba sa simbahan, pag tinawag ka ng anak, o yung kapitbahay mo, for example, na matanda, parang nanay figure. So, pag tinawag tayong anak, so di ba parang nakaka-touch na pag yung pastora namin tawag kong anak, ganito, ka dito anak. So nakaka-touch siya. It's a form of affection, it's a form of affirmation mga kasembreros na close kayo no ng tao, mga kasembreros na tumatawag sa iyo, ng mga teachers mo, di ba? Dahil kang anak, no? So, napaka-touching nun mga kasembreros. So, dito ay in-indicate ni Apostle John na dear children, no? Children ang kanyang term dito na nagpapahiwatig ng affection at saka pag-aaruga or care or pag-iingat sa atin ng ating Panginoon when we are being part of His family. Furthermore, this verse emphasizes the concept of forgiveness. Okay? Kasi di ba, for His name's sake, pinatawad tayo mga kasembreros ng ating Panginoon. It notes that our sins are forgiven. This forgiveness is not based on our works or merits, but rather through the power of Jesus Christ's name. This powerful declaration reminds us that despite our failures and shortcomings, we can experience the joy and the joy of reconciliation with God. So, ito yung sasabi natin na hindi pinadala ni Lord God or ni God the Father ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus Christ because dahil sa tao walang man nagsabi sa kanya na hindi mo nakikita, nahihirapan na kami dito, punong-puno na kami ng kasalanan, ipadala mo yung kaisa-isang anak na si Jesus Christ para kami ay mapawalang sala, no? At saka mawala ang galit mo sa amin, no? Diyos Ama. So wala mga kasulas, walang gawa ng tao, walang merit, ang credit ay hindi sa tao mga kasulas, kundi sa Diyos. It's through His grace,
no, sa pamamagitan ni Lord Jesus Christ, mga kasmeros, no, kaya dahil sa Kanya, dahil kay Lord Jesus Christ, mga kasmeros, ay tayo ngayon ay na-reconcile at meron tayong close relationship sa Panginoon, mga kasambreros. In a world that often speaks of condemnation and judgment, this verse stands in stark contrast. It tells us that God does not hold our sins against us. His forgiveness is complete and unconditional. This is a powerful truth. As we receive this grace, we are also called to extend it to others, reflecting the love and forgiveness we have received. So sa atin, dahil di ba nakatanggap tayo ng pag-ibig sa Panginoon, ng grasya sa Panginoon, ng awa, ng pagpapatawad, and so on, mga kasus. Tayo rin po sa ating pamilya lalong-lalo na maghahari din dapat ang mga characters na ito, yung mga characteristics na ito, yung pagpapatawad, yung pag-ibig, no, yung mercy, yung pasensya, yung pag-uunawaan, yung unity, no. So being forgiven by the Lord Jesus Christ or by God the Father through His Son Jesus Christ ay ito yung beginning eh. Ito dapat yung core solid truth, mga kasambreros, na bakit tayo nagpapatawad? Dahil pinatawad tayo ng Diyos. Bakit tayo umiibig? Dahil umibig tayo ng Diyos. Bakit tayo naging maawain? Dahil kay Kristo. So yun dapat, yung reasons, yung dahilan na meron tayo, dapat ay founded at saka rooted dahil kay Lord, dahil sa Kanya, mga kasambreros. His forgiveness is complete. So yun, unconditional kasi yun, mga kasambreros, kompleto, total package, no, walang labis, walang kulang. Actually, sobra-sobra pa, mga kasambreros. So labis-labis mga yung ibinigay ng Diyos Ama sa atin. Our past does not dictate our future. Instead, we are given a purpose to live for His glory. Understanding this transformative aspect of forgiveness helps us navigate through life with His hope, or with hope and optimism. So, yun, dahil na-receive natin, natanggap natin ito, tinawag tayong dear children ng Panginoon, dahil sa Kanya pinatawad tayo, kinaawaan tayo, mga kasambreros, and we should do the same sa ating kapwa-tao. So, talagang grabe ang impact ng salita ng Panginoon, mga kasus. And yung impact na ito, hindi lang dapat nananatili sa atin. Kumaga pa, hindi lang siya na stagnant ba sa atin. Dapat para siyang isang ilog na dumadaloy sa iba, na dumadaloy sa ibang mga parte, sa ibang tao, nagiging impactful tayo. Kumbaga pa, kung ang Diyos ay kung ang Diyos ay inibig tayo, magiging maibigin din tayo sa ating anak, sa asawa, magulang, kapatid, and so on. Kung ang Diyos ay pinatawad tayo, dapat magpatawad din tayo sa ating mga magulang, anak, asawa, kapatid, and so on, mga kasambreros. So, yung puso ng verse nito, mga kasambreros, sa final thought natin ay forgiveness at saka pagpapatawad, because God the Father forgave us through His Son Jesus Christ, dahil sa Kanya, no, dahil kay Lord Jesus Christ, mga kasus, for His name's sake. Grabe, no? Kumaga pa, dito makita na mas mainam, mas maganda at mas beneficial yung pangalan na kumapa na kagalang-galang kumpara sa mga material things, mga customers. Kasi ang respeto, ang paggalang ng tao, ang dignity, ang integrity, mga customers, ay hindi nabibili ng pera. So, ang Diyos natin ay lahat binigay sa atin, mga customers. He gave us value, He gave us worth, He gave us sustenance, He gave us reconciliation, no? Everything was provided by God through His Son, Jesus Christ. So, sa atin ngayon, ay sumunod lang tayo sa Kanya, mga customers. That's the only thing. Have faith in Him, have hope in Him, have love in Him, mga kasambreros, because He first loved us. Alright? Sinabi sa ating Word of God, ha? Na mapapagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at saka thought, mga kasambreros, at belief, at saka forgiveness, no? Every single good characteristics, mga kasambreros, from our Lord Jesus Christ. In Jesus' mighty name we pray, amen and amen. See you sa next time, ito kasambreros, and paalam po.